Kath din posibleng magtatambal sa another project mga kasembreros. According dito kaya Attorney Annette Gozon mga kasembreros na GMA at saka ABS-CBN another collaboration. Pero secret pa talaga ang sinabi dito niya Attorney Annette Gozon, no? So, tapos, yeah, at marami pang ibang items mga kasembreros. Unahin ko ito, si Ma'am Catherine dito mga kasembreros ay parang sumasayaw siya. Nilagyan siya ng headphone or headset mga kasembreros. Tapos sumasayaw siya dito ng ng salamin mga kasembreros. Nakapula si attorney dito. Tapos sabi ng kausap niya dito, ang ganda naman kasi ng song na naka-play sabi niya dito mga kasembreros. So parang part pa ito ng kanyang Colgate pala mga kasembreros, no? Na brand endorsement. Parang may event siya dati parang nag-live, something like that sila mga kasembreros dito sa ginawa ni Kath. No, ang kulit na ni attorney dito, parang sumasayaw-sayaw siya. Tapos yun, ang nakatugtog daw dito ay yung kanta nga ng Bini na salamin so something like that. Tapos si Alden mga kasembreros ay may pinost dito ang isang admin ng random photos, no, ni Alden mga kasembreros doon sa kanyang BYD triathlon mga kasembreros. Yung isa dito parang pinapakita ni Alden yung kanyang braso, no, na may tatak na 2066 mga kasembreros. So ito po yung kanyang number sa triathlon or sa race nga mga kasembreros, no, triathlon relay, BYD celebrity edition naman mga kasembreros. So pero ito po part ng kanyang triathlon of course. Tapos yung isa dito, isang picture ay yung hawak-hawak ni Alden yung kanyang pati yung pala, no, pati yung helmet niya doon sa may pagbibisikleta mga kasembreros, may tatak din na 2066 na yung kanyang number as a participant mga kasembreros sa BYD nga. Dito yung isa dito ay parang nasa kwarto siya, no, nasa hotel yata sila mga kasembreros na kung saan sila tumuloy doon sa BYD nasa Davao mga kasembreros. So alam ko ito na yung time na nagre-ready na siya mga kasembreros. Tapos yung isa naman dito ay nakabag na, no, si Tisoy. Tapos naka shades na siya mga kasembreros. So hindi ko lang kung anong tawag dito, cyclist shade, something like that. Something like that mga kasembreros, no. Kasi ito na yung time na yung na siya, labas na ng hotel mga kasembreros at saka magsisimula na ang kanilang labanan, no. So hindi ko na mention kanina yung video na ito mga kasembreros na pinost ni Alden sa kanyang Instagram. Ano niya pala to, parang sariling kopya niya pala talaga. Parang personal niya na copy na siya lang yung dito, yung parang dito yung kinukuhaan ng camera. So baka may sarili siyang cameraman or videographer mga kasembreros, kasi late ko na napansin na mga personal na mga pala dito. Parang or pwede rin kay Laysam ito, or si Laysam ang videographer niya dito mga kasembreros. Kasi napansin ko na kahit doon sa hotel ay binivideohan si Alden. So meaning someone na close sa kanya ang nag-video dito mga kasembreros. Hindi lang siya doon mismo sa kuha ng BYD na BYD Cars Philippines mga kasembreros. So nakalimutan ko na parang late ko napansin na very close at very personal yung kumukuha kay Alden, na kahit sa hotel ay may makuha siya mga kasembreros. Kahit na nga doon sa sa elevator. Sa elevator mga kasembreros, hanggang sa pagdating nila sa mismong venue mga kasembreros, na may bag si Alden of course. Tapos dun sa kanilang tent, no, hanggang sa nag-ensayo siya, kinuha yung bike, exercise and so on mga kasembreros. So grabe, no, talaga nakaka-proud. In underestimate siya
ni dito ni Nico Bolzico, na hindi lang siya puro pogi, hindi lang puro papogi ang kaya ni Alden, mga kasembreros. So yon. So baka si Laysam nga yung yung nag-video dito sa kanya, mga kasembreros, kasi very close at intimate yung dito, yung kumuha sa kanya dito, mga kasembreros. So yun po, no, hindi ko na-emphasize kanina. Tapos ito, si Alden dito, at saka hindi ko nga, parang ito, throwback, no? Ito yung GMA Gala Night 2023. Na-recall lang po ito, mga kasembreros. Ngayong 2024 GMA Gala, sino kaya ang kanyang kadate, no? Sabi ito sa caption, mga kasembreros. So 2023, wala pang doon, wala pang Kath Den, wala pang Hello Love Again, mga kasembreros. 2024, yun, may may Hello Love Again na siya, mga kasembreros. Pero dito ay hindi naman niya ka-date dito si Myrtle, na parang nakasalubong na sila, kasi si Myrtle yata ay gamer din, kasi cosplayer itong si Myrtle, mga kasembreros. Kung kaya dito, kung kaya ay close din ito sila ni Alden, mga kasembreros, sa sa industriya ng showbiz, mga kasembreros. Pero sila po ay lang talaga, no, talagang magkaibigan lang. Kasi nga pareho sila ng hilig, mga kasembreros. Tapos ito, sabi dito ng isa, kasi di ba parang na-issue nila na sina Alden at saka si Maine Mendoza ay magkakabalikan, kasi nga hiwalay na ang couple na sina Maine Mendoza at saka si Arjo Ataide. So dito ay may pinost na 13 hours ago, our main, no, si Arjo at saka si Maine Mendoza nga ay together pa rin, no. Sabi Cynthia Sanchez, binahagi ang ilang litrato kung saan spotted na mag-asawang Arjo Ataide at Maine Mendoza sa selebrasyon ng kanilang pamilya. Kamakailan ay kumakalat ang chismis na hiwalay na di umanang mag-asawa dahil hindi raw nakita si Maine sa mga naunang lumabas na litrato mula sa birthday celebration. So ito po ay nandito na yung kanilang picture, mga kasembreros. So andito si Zayjan Aranilla at saka sino ba to? So baka close nila ito, mga kasembreros, na si Zayjan. So hindi talaga totoo yung kumakalat na na information or chismis na hiwalay na sinang Arjo at saka si Maine Mendoza, mga kasembreros. So yung mga tao lang talaga yung gumawa ng kwento-kwento, mga kasembreros. So, hindi na nakita sa isang event ay hiwalay na agad, mga kasembreros. So hindi tuloy ang Aldab, no, at saka busy na sila sa kanilang agenda at buhay, mga kasembreros. Tapos ito, throwback din ito, mga kasembreros. Si Joros, ang tawag dati sa Kath Den, Alrin, mga kasembreros. Ito yung time na parang tumatawag si Alden sa phone, tapos sabi ni Lovely, anong kinakain mo ga? Sabi ng ganon. Tapos poor connection, sabi dito, mahina din yung signal, mga kasembreros. Tapos sabi naman ni Joros, siya yung una nag-ship kay Catherine at kay Alden. Alrin ang kanyang tandem, hindi pa Kath Den, mga kasembreros. So parang kausap nila dito marami sila dito, sila Joros, si Jeff. Parang part pa ito ng Hello Love Goodbye, if I'm not mistaken, mga kasembreros. Tapos mga pictures ngayon na Kath and Alden dito sa Hello Love Goodbye, at saka mga personal pics nila, mga kasembreros, no. Nung kasagsagan ng Hello Love Goodbye pa ito, mga kasembreros, posted by J-Mix Pilipinas. So pero ito po ay matagal na, of course, 3 years na hindi, Hello Love Goodbye. So parang 7 years na yata ito, mga kasembreros, or magsi 6 years. So yun po. Tapos major item tayo. So pwedeng magkakaroon ulit ng comeback, mga kasembreros, ang Kath Den. Magko-collab kasi si Attorney Annette Gozon ay spotted sila, mga kasembreros. Parang tinanong siya dito, no. Hindi ko lang alam kung yung tanong ay Kath Den, mga kasembreros. Pero sabi kasi dito ay meron, sabi niya ganoon, tuloy-tuloy pa rin ang collab, sabi niya ganoon. So kasama niya dito sina Tracy Garcia, tapos si
dito, nakalimutan yung pangalan ng isa dito mga kasembreros. Pero secret, no? Secret pa rin ang sabi niya dito mga kasembreros. Yung collaboration dito, pwedeng collaboration ng PBB ulit mga kasembreros, or collaboration ng Kathden, or collaboration ng mga GMA at saka ABS-CBN actors and actresses sa movie or projects mga kasembreros. So malawak no? Wala kasi akong specific na, pero yun, posible yung comeback ulit ng Kathden mga kasembreros, kasi nga ay papatuloy-tuloy pa rin ang collaboration mga kasembreros. Pero secret napaka-ikli ng napaka-konti ng details na na-spill dito mga kasembreros, kasi naputol na agad yung conversation or yung sinabi niya Miss Annette Gozon mga kasembreros. So hoping and praying na talagang mag-collab ulit sina Phenomenal Box Office Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. So which is definitely alam kong magiging blockbuster na naman mga kasembreros kung sila ay magtatambal. So babasag na naman ng mga bagong records ito kung talagang magsasama sila mga kasembreros. Tapos next item natin, 12 hours ago pinost din po ng Balita Beat itong ating thumbnail na Alden nasa Makati, sobrang touching, Kathden pinost ng Star Cinema. So Balita Beat 12 hours ago, nagkagulang sa Makati dahil kay Alden Richards. So yanig na paiyak ang lahat sa kanyang touching na mensahe. So ang hindi ko lang dito ay yung kanilang wordings at saka pag-translate ng ating mensahe using our thumbnail mga kasembreros. So yun lang yung parang medyo medyo hindi agree mga kasus. Nevertheless ay maraming salamat sa pag-post nila sa ating thumbnail na ito from YouTube, nag-cross sa Facebook mga kasembreros dahil nga pinost nila ito sa Facebook mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items, silimot ko lang yung araw. Pakinggan nyo itong sinabi ni Ma'am Annette Gozon at saka itong Alrin na tinutukso ni Joro, sina Alden at saka si Kath mga kasembreros. Tapos pakinggan din natin of course ang salita ng Panginoon, napakahalaga po sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Tuloy-tuloy kasi yung collab. Let's see. Secret. Mom! And then kanina kasi, kausap ng si Erman Paco. Meron ka Anong kinakain mo, ga? Yan, si Alren. Ano ba yan? Puro connection. Tayo. Hi, Alren. Sobrang nakaka-refresh ang Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Oo, aaliwin tayo ni Lord. Isaiah chapter 40 verse 1. Comfort, yes, comfort my people, says your God. Napaka-iksi lang ng verse na ito mga kasembreros, pero sobrang ganda. So, ibig sabihin ng comfort ay aliwin, may pleasure, may kalibangan, meron kang tao dito, nalilibang ka mga kasembreros or nawiwili, something like that. Or pag ikaw ay may problema, nako-comfort ka, or ikaw ay malungkot, ikaw ay naaaliw, nako-comfort ka mga kasembreros. So meron kang parang komportable, panatag mga kasembreros, something like that, na talagang kailangan natin sa mga panahon ito. Sobrang nakaka-refresh ang Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay especially aaliwin tayo ni Lord. Isaiah chapter 40 verse 1. Comfort, yes, kailangan natin ng good news. People, says your God. Napaka-iksi lang ng verse nito mga kasembreros, pero sobrang ganda. So, ibig sabihin ng comfort ay yung Biblia. Kung kaya siya sinabing good news mga kasembreros, good tidings, may kalibangan versions kasi good news talaga ang Biblia. Kaya hindi siya nagbabago. Kung magapa yung something like that. Simulat sa puro mga may problema, ito po ay comfort ka, ikaw malungkot, ikaw ay naaaliw, nako-comfort ka mga
Holy Spirit, mga kasombrero, kung parang yun na talaga siya, yung kanyang mga kasombrero, something like yung kanyang mensahe, yung kanyang truth, yung kanyang pagiging totoo, mga kasombrero, ay hindi po nagbabago. Presyo ng bilihin, Diyos ay lumikha ng kamanghamanghang gawain from the time of Adam and Eve, and then the time of Joseph, the time of Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Isaiah, prophets, Ezekiel, Elisha, Elijah, even the time of good news, mga kasombrero, good tidings, siya sa ibang versions. So, kasi good news talaga ang Biblia. Kaya hindi siya nagbabago. Kumaga pa yung sa time ni Samson, simulat sa pool, mga kasombrero, patay niya sa nilikha at saka nainimbag, mga patay niya sa 185,000 soldiers, mga kasombrero, sending one angel, yung kanyang miracles and wonderful things na kanyang ginawa, yung kasombrero, yung kanyang pagiging totoo, mga kasombrero, ay hindi po nagbabago. Kung kaya ang Diyos ay nakakagawa siya noon, nakakagawa siya ngayon, at from the time of Adam and Eve, and then the time of wonderful Joseph, the time of Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Isaiah, prophets, Ezekiel, Elisha, Elijah, even in the time of packages, Daniel, na blessings na ating buhay na sometimes ay hindi natin napapansin, mga amazing things na yun, mga kasombrero, sa time ni Gideon, sa time ni second chance, sa time na another chance, mga kasombrero, at saka sa pagpatay niya sa 185,000 na soldiers, strength by mga kasombrero, nakakangiti angel, and then ito na, good news, talagang good news, mga kasombrero, sa kanyang ginawa, mga kasombrero, hindi nagbabago na noon, ngayon, at pagpakailanman ay pare-pareho ng promises o pangako ng nakakagawa siya noon, nakakagawa siya ngayon ng Diyos, mga kasombrero, para sa mga tao na nanalig sa Kanya, na mga milagro, at saka meron wonderful works, so wonderful panahon, iyan po ay ang Biblia, because Acts, mga kasombrero, so dito mga kasasalita niya pa lang dito, sometimes isang verse lang to, mga kasombrero, so small packages, mga maliit na blessings na ating buhay, so and then ang mga books nito ay may chapters, may verses, so kung magising pa lang natin sa umaga, kung isipin natin talagang second chance, na another chance, mga kasombrero, madadrown tayo, mga kasombrero, nakakapagtrabaho pa tayo, may kalakasan pa tayo, may strength ng Panginoon, and dito nga ay inaalio tayo. And then ito na good news, talagang good news, mga kasombrero. Yung aliw na yun ay hindi sa hindi nagbabago, hindi nagmumula sa masama, hindi nagmumula sa punong-puno ng promises na mga reasons, mga kasombrero, kung bakit tayo dakilang pangako ng Diyos, mga kasombrero, inaaway mo yung naling sa kapwa mo tao. So kung kaya kung meron siyempre hindi yun nakatama ng mga kasombrero, po yung Biblia, because ay sasabi ni Lord na kasasalita niya pa lang dito na isang verse lang sila, mga kasombrero. So this is meron tayong 66 books sa Biblia, status of the heart, and then mga books nito ay may chapters, may Isaiah, mga kasombrero, na the Lord is speaking through him. Kung isipin natin talagang tayo ay dapat yung ating puso, dapat ay magalak, dapat madadrill, dapat maging masaya sa good news at mabubuting pangako ng Panginoon. And dito nga ay inaaliw tayo. So gusto niya na verse 1 is a remarkable, and yung aliw na yun ay hindi sa directly to the heart, hindi nagmumula sa masama, hindi nagmumula sa the call to comfort, the repetition of the word comfort emphasizes its significance. So alam niyo, napakahalaga nito kasi kapag ang tao wala ng kaaliwan, so syempre hindi yun parate, yung parang bata pa yung edad mo, pero sinasabi ni Lord na i-comfort mo yung aking mga ganong tipo kasi aliwin mo sila, mga kasombrero. So this is nakakatanda talaga, mga kasombrero, yung heart ang tinutukoy dito ni Prophet Isaiah, mga kasombrero, na the Lord is speaking through him. That is why it's really important yung ating puso na dapat ay may comforting moments, dapat meron time talaga na dapat naaliw tayo. And yun yan, ang social media, isa talaga ito sa pinaka. So Isaiah 40 verse 1 is a remarkably comforting verse that speaks directly to the heart. Dahil nga naaliw sila, natin the verse starts with the call to comfort. The repetition of the word comfort emphasizes its significance. So alam nyo, napakahalaga nito kasi happiness is a choice. Wala ng kaaliwan, so maliban sa social media, of course, yung parang nakikinig tayo ng word mo, pero yung itsura mo ay parang mga matanda, may mga ganong tipo kasi na mga memes, mga kasombrero sa social media, sa TikTok, sa Facebook, talaga, mga kasombrero, yung mawibili ka talaga, parating tayo nakasimangot, marati tayo sa malungkot, parati tayong bad mood, mga kasombrero. That is why it's really important na video sa TikTok, may comforting moments. Meron tayong time talaga na naaliw tayo, and yun nga, ng social media, isa talaga ito sa pinaka ay common na ginagawa kayo habang mga tao
ako po ay minsan nag-edit, no, or may ginagawa na ako pwede ako makinig ng mga it's really important na we find ways mga kasombrero. So isa lamang yun para tayo po ay maaliw din mga kasombrero. Kasi happiness is a choice na pinaka-comforting social media, of course, nabibigyan tayo ng pag-asa. Nakikinig tayo ng word of God or isa sa pinaka-reasons mga kasombrero na nabibigyan tayo ng pag-asa, nabibigyan pa tayo ng social media sa TikTok, talaga napapalakas ang ating kaluluwa, mawibili ka talaga, talagang hahalakas sa talaga mga kasombrero natin ng ating ginagawa ko yan minsan ay spiritual aspect natin na napapalakas mga videos sa TikTok. Kapag ang ating spiritual aspect ay ako lang mag-isa sa masaya o malakas mga kasombrero ay talagang tayo dito sa napapalakas working area dito sa bahay, nagiging inspired ba? Ginagawa ko yun, no? Habang ako ay minsan nag-i-edit, no? May ginagawa na kasombrero. Hindi mo lang magsabi na ito lang kanyang gawin, ito lang kanyang mga videos, mga kasombrero. So isa lamang yun, it can inspire, comfort sa atin, and motivate us, it can change us, no? It can transform us mga kasombrero. It can nabibigyan tayo ng pag-asa. Mga kasombrero, isa sa pinaka-reason natin mga kasombrero na nabibigyan tayo ng pag-asa, magagalakan pa tayo ng mas lalo may inspire mga talaga napapalakas ang ating kaluluwa. The Word of God has plenty, several of promises natin ng ating kaluluwa para sa mga taong sumusunod at may takot at umibig sa Diyos natin na napapalakas. This verse reminds us kapag ang ating spiritual aspect comfort is available to us through God's mga kasombrero ay talagang problema, napapalakas, tayo po ay dumadaan sa nagiging inspired. Kahit sa mga normal days mga kasombrero, ay may comforting message mga kasombrero. Hindi mo lang masasabi na ito lang kanyang gawin, ito lang kanyang. It serves as a powerful reminder to those who are weary, broken-hearted, or burdened with life's challenges. It can transform us mga kasombrero. It can make us joyful mga kasombrero. Ito nga, sasabi natin situations or bad circumstances ay talagang mas lalo ma-inspire mga kasombrero ang salita ng Diyos. The Word of God has plenty, several of promises mga kasombrero na hindi tayo makapagsunod at may takot at umibig sa Diyos mga kasombrero. This verse reminds us that in our toughest times, the phrase might be available to us through God's between God and His followers. So, na-mention kasi dito diba sa verse na Isaiah 40 verse 1 na comfort, kahit sa mga normal days mga kasombrero, ibig sabihin hindi lahat ng message ng Panginoon may comfort na makukuha at may experience mula sa Diyos. It serves as a powerful reminder to those who are weary, broken-hearted, or burdened with life's challenges. Ito lang yung mga reminder sa atin na may oras ay pagbabasa ng salita ng Panginoon o sila lang yung nananalig sa Diyos o sila lang yung may situations or bad o sila yung nagtitiwala sa Diyos. Ay talagang so hindi lahat ay nakakatanggap because may distinction. Kung wag nating nakalista yung pangalan mo because you are hayaang matapos ang isang araw doing the will of God sa iyong buhay mga kasombrero. Meditate na kung kaya aral ng salita ng Diyos mga kasombrero sumusunod. The phrase my people indicates a special relationship between God and His followers. God identifies with us and is compassionate toward our pain. Yes, when we are afflicted, ibig sabihin hindi lahat reveals His desire to alleviate the suffering at may experience mula sa Diyos. It is not just a superficial comfort. It is a deep, heartfelt assurance that God is with us. So hindi lang siya yung mababaw na may oras sa pagbabasa ng salita ng Panginoon o sila lang yung nananalig sa Diyos o sila lang yung may pananampalataya sa Diyos o sila yung nagtitiwala sa Diyos. Talking or communicating with Him mga kasombrero. May distinction. Kung nagmumula talaga sa kalibuturan ng puso, yung joy, doing the will of God na ito yung buhay because He has compassion kung kaya mapaalam na awa yung talagang sumusunod. As much as possible ang sumusunod sa umiibig sa Diyos. Kapag God identifies with us and is compassionate toward our pain. When we are afflicted, God's call to comfort reveals His desire to alleviate the suffering, contentment. The suffering is not just a superficial we need to remember that it is a deep, heartfelt assurance that God is with us. So hindi lang siya yung mababaw na others or simply just feeling His presence in our lives. So in His presence, we are satisfied when we are reading His Word, when we are praying to Him, when we are talking or communicating with Him mga kasombreros. So, kunwari may simbahan, nagmumula talaga sa kaibuturan ng puso. Yung gagamitin po ang Diyos, mga kasombrero, para sila po ay ma-encourage tayo. Kasi diba pag na-share ka ng problema sa kaibigan, for example, yung kanilang simbahan, ay talagang ang tao dadamayan ka ibig sa Diyos. So, yun po ay one way. Ang tao po ay nagiging instrument sila niya talaga at saka gumagawa ng kanyang kalooban. Because God is sending, gusto niyang making your meron tayong your friends or your fellow believers or your family presence
So we need to remember so yun yung pamamaraan, isa sa mga pamamaraan ng Diyos mga kasbes. So we need to recognize that accepting God's encouragement of others or simply just feeling His presence in our lives. Sometimes we feel the need to be strong and resilient sa ibang tao. So kasi gagamitin ng Diyos natin minsan sa hamon ng buhay. Sa final thought natin, Isaiah chapter 40 verse 1 emphasizes the importance of gagamitin po ang Diyos mga kasambres para sila po ay ma-encourage tayo to support one another in our struggles and rejoice. When we come together as a family of believers, we create a network of strength and comfort. We need to foster healthy relationships within our communities, encouraging one another to grow spiritually while also offering uplifting words during difficult friends or your fellow believers or your family to comfort you. So yun yung pamamaraan, isa sa mga pamamaraan ng Diyos mga komunidad. So we need to recognize that accepting God's comfort is essential kahit na wala tayong emotional and spiritual well-being. Oftentimes we feel the need to be supportive and resilient. So sila rin po instruments ng Diyos na tayo po ay sa final thought natin, Isaiah chapter 40 verse 1 emphasizes the importance of yung ating malungkot, yung ating mga struggles or mga hirap at challenges one another in our struggles and joys. When we come together as a family of believers, we create a network of strength and comfort. We need to foster healthy relationships within our communities, encouraging one another to grow spiritually while also offering uplifting words during the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. We pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. Komunidad ba? Meron tayong simbahan or sa family natin, no? Kahit na wala tayong gaano sa simbahan, kung meron tayong family na very supportive, sila rin po ay instruments ng Diyos na tayo po ay i-comfort or aliwin or kumaga pa maibsan yung ating malungkot, yung ating mga struggles or mga hirap at challenges sa buhay. Alright, so ang ganda ng verse na ito mga kasus. But in the meantime, yun lamang po sa ating Word of God ha. Nawa po pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at kaaliwan or comfort na nagmumula sa ating Diyos na source ng unlimited comfort mga kasus. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasus. Paalam po. I love you.